Ako po si Brother Franz Noel Ramos, 31 years old. Dito po ako sa Lorime San Roque Outreach. Pinakamadilim na yugto ng buhay ko yung natuto po ako mag-bisyo. 23 years old ako nung natuto po ako na mag-bisyo. Ilang taon ko rin po siyang pinasal na parang akala ko hindi na matatapos. Natuto na akong maging malikot ang kamay, natuto na akong naging matapang. Nawala na ako ng pakialam sa paligid ko, kahit sino na lang, kahit magulang ko, nasasagot ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang pinakamahirap naman po na parte na yugtong yun po yung hindi na po ako makawala. Gusto ko man kumawala, gusto ko man tumigil, pero hindi ko po magawa, hindi ko kaya. Dahil kahit gustuhin ko man po tumigil, may dumadating na mga kaibigan, mga taga-ibang lugar na kaibigan, meron silang dala-dala na kinakahiligan namin. Sino ba naman ako sa panahon na yun para tumanggi dahil gusto ko rin yun noong mga panahon na yun. Bulag na bulag ako sa bisyo na yan. Muntik talagang nagpalubog sa akin at muntik na niyang kunin ang sarili kong buhay. Mas nakilala ko pa po ang Lord nung kumilos ang Lorime San Roque Outreach. Kilala ko po yung mga member nito, yung mga mananampalataya dito. May nag-share po sa akin kung ano ang dala ng salita ng Panginoon, kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Siguro hindi ko rin po maipaliwanag. May pumurot sa puso ko, may tumalim sa puso ko. Hanggang sa sinubukan kong umati ng Sunday service isang beses, sinubukan ko siya. Sabi, in-encourage din ako ng misis ko na sabi na kung hindi mo magustuhan, hindi na kita pipilitin. Sa isang pagkakataon po na yun na binigyan ko po yung sarili ko, in-accept ko yung isang pagkakataon na binigyan ng Panginoon. Sa awa naman po ng Panginoon na hanggang ngayon nandito pa rin po sa Lorime Outreach sa Roque na si Sir, naglilingkod sa Panginoon. Ang laki po ng impact sa akin. Nung makilala ko yung lingkod ng Panginoon na nandito sa lugar namin. Kasi nung wala po yung mga dumadayo dito, wala sila. Baka po, kahit na anong mangyari sa akin, kahit na ilang ulit man ako makaligtas sa kamatayan o makatakas sa kamatayan, baka hindi ko pa rin kilala ang Panginoon kung wala sila. Ang masasabi ko lang sa mga nakakaranas din o dumaranas din ng kadiliman sa buhay nila, hindi man siguro kasing lalim ng dinanas ko, hindi man kasing dilim ng dinanas ko, o baka yung iba mas madilim pa. Masasabi ko lang na huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon. Kasi unang-una, hindi natin yan kaya kung tayo lang. Hindi natin kaya yan kung sasarilinin natin. Kahit gusto naman natin magbago, tulad sinabi ko kanina, gusto nyo ko nung nagbago pero hindi ko magawa. Pero ngayon nagawa ko na. Dahil po yun sa tulong ng Panginoon. Huwag po tayong mahihiyang lumapit sa Kanya. Sa bawat pagtawag niya, tumugon po tayo. Hindi po kasi lahat nabibigyan ng second chance. Kung binigyan po tayo ng Panginoon ng isang pagkakataon o pangalawang pagkakataon, wag na po natin pakawalan yun. Kasi baka sa susunod hindi na po siya magbigay ng chance. Hindi po natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Sa bawat pagkakataon po natin, pag may mga taong ginagamit ng Panginoon na lumalapit sa atin, wag po natin iwasan. Kaligtasan po ang sinasabi nila patungkol sa Panginoong Jesucristo. At kung ilalaon po natin sa Kanya yung atensyon natin, wala pong imposible. Babaguhin niya po tayong lahat. Kung sino man din po yung makaka-relate na hindi pa rin siya nakakawala hanggang ngayon sa dinaranas niya, paubayan na po natin sa Panginoon yan. Ano mang tanikala ng adiksyon, bisyo at kadiliman, kay Jesus ay may kalayaan. Dahil si Jesus ang liwanag ng ating buhay. Si Antonio Tubio, 73 years old. Nakamadilim na yugto. Sa nangyari sa pamilya ko ay yung magkaroon ng sakit yung aking anak. Dinala na namin sa ospital, 3 doktor na wala na daw lunas. Ang aking anak, sabi, wala nang lunas yung sakit ng anak mo. Kaya sabi ko nga, ang ginawa namin mag-asawa ay umuwi na lang kami at nanampalataya.
Hindi kami sa isang doktor. Palipat-lipat kami ng doktor. Pag-uwi namin, nanampalataya kami mag-asawa na may Diyos tayo, sabi niya ni Pastora. Pangalawa, yung mga anak ko pa yung nag-aaral. Pinansyal na naman. Kaya sabi ko, hindi yata may papagamot yung anak ko eh. Yung pinansyal. Kaya ako'y madilim talaga yung isip ko noon. Kaya ano kaya ang dapat gawin sa buhay namin na pinansyal, yung mga anak ko wala nang lunas. Kaya madilim yung sa isip ko noon eh. Kaya sabi ko, ano kaya ang dapat namin gawin? Hanggang sa kumapit ako sa 5-6, matuloy lamang yung pag-aaral ng mga anak ko. Salamat po sa mga taong ginamit na nagtiwala sa akin. Kahit sinabi sa akin na doktor na yung anak ko ay wala ng lunas, purihin ang Panginoon. Dahil nandito siya malakas at nagkaroon pa ng anak at naglilingkod pa sa Panginoon. Sa tao ay imposible, ngunit sa Diyos ay lahat ay posible. Dahil si Jesus ang liwanag ng ating buhay. Ako po si Lilet Bandomino, 33 years old. Masasabi ko lang sa pinakamadilim na yugto na aking buhay. Nakaranas po kami ng sa financial po, na paglipat namin sa bago namin tirahan sa Montalban. Halos po nakaranas kami ng hirap. Halos walang makain ang pamilya namin. Labas kami, hindi kami makakabili ng pagkain dahil wala rin mga pagkain sa labas. Ang ulamin na lang ng mga anak ko ay toyo, mantika. Minsan po wala. Kaya po, yun po yung pinakamahirap na dito. Halos hindi po kami makakabayad ng mga bills namin. Kasi po, yung pinaka-financial namin is talagang struggle ng panahon na yun. Dahil yung trabaho namin, halos na rin po, pabagsak na rin po yung company na pinapasukan namin mag-asawa. Kasi yung panahon din na po yun, sumabay rin po na muntik na rin po ako makunan. Kaya po nung panahon na po yun, umuwi kami, bumalik ulit kami sa Maligaya. Ang dami po namin struggle that time kasi natambakan na po kami ng bayarin para sa bahay. Hanap kami ng paraan para mabayaran po yung bills kasi maaari po na punin yung bahay at makuha ng pag-ibig. Kaya po, ginawa po namin, nabenta na po namin yung motor namin at nabayaran din po namin yung mga bike bills namin sa Montalban. And then, at nakapasok kami, pati siya, nakapag-start na siya ng training, pag-start na rin siya ng trabaho sa security guard. At para yung naranasan namin na yun, at unti-unti naman po, nakabangon. At ang pinakamadilim naman ng yugto namin, hindi po natapos doon. May mga bagay po na dumating po sa amin sa panahon po na yun. Financially, bumagsak ulit kasi po nawala na naman siya ng trabaho. At nabuntis ulit ako sa pang-apat na anak. Kaya ang ginawa na lang po namin, magtinda. At siya po habang pumapasok sa security guard, ako naman po ay nagbebenta ng mga kung ano-anong pagkain para lang makasurvive sa araw-araw. Doon po, yung konting kita, ang hirap po ng panahon na yun dahil dumating po ang pandemic, hindi kami makalabas. Pero hindi po hihinto po doon ang maging source po namin. Kailangan po namin gumawa ng paraan para po makakain sa araw-araw. Hanggang po nung ako'y po yung nagtitinda, daladala ko po yung bunso kong anak. Ang hirap po ng sitwasyon pala na yun kasi pandemic. Tapos lalabas kami dalawang mag-anak anak ko. Sansa kami para kang naglalako. Kasama ko siya halong habang may daladalang paninda. Ang hirap po parang sabi ko pinagtitinginan ako ng tao. Parang sasabihin, pinapabayaan ba ako? Diba po? Pero hindi po ako naiya kasi po para po sa mga anak ko doon. Para sa pamilya ko doon. Dinala ko yung mga daladala ko po yung paninda ko. Halos may stroller ko na yatak-hatak. Daladala ko po hanggang nag-jeep kami dalawang anak ko, yung bunso ko. Dala ko siya hanggang doon po sa circle po kasi doon po meet up namin nang bumili ko ng item ko. Daladala ko po yun siya doon.
Baba kami, aakyat kami dalawa ng anak ko, bunso. Habang daladala ko yung stroller, nakakakta ko po yun. Pero, ang hirap po, sabi ko, Lord, ayoko na, napapagod na ako. Kasi po, daladala ko yung anak ko sa initan ang init-init. Pero, hindi pwede ako sumuko hindi ako pwedeng sumuko kasi pag ako sumuko, paano na lang? Nung panahon na yun, akit baba po ako sa overpass. Daladala ko po yung 4 months old baby. Paano nagkaroon ng liwanag yung madilim na yugto na aming buhay? Nung nagdesisyon po kaming sumunod at mag-commit na po sa Panginoon. Siya po nag-resign po sa trabaho. Nag-usap po kami dalawa na pinagdesisyonan po namin na maglingkod na at bumalik po sa gawain. Pumasok po kami pareha sa music ministry. At yun po ang naging liwanag po at nagkaroon po kami ng breakthrough financially. Nagkaroon po kami ng stable na negosyo. Pinagpala po ng Panginoon. Nagkaroon po kami ng sasakyan at second hand. At sumunod naman po, nagkaroon kami ng lote na patayuan po ng bahay. Brand new na sasakyan. Napakabuti ng Panginoon. Hindi po siya nagkulang. Tapat po siya sa amin. Pinagpala niya kami sa aming negosyo. Ganun din po yung mga tao pong nagtiwala dito sa amin. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po yung negosyo na pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Ang masasabi ko po sa mga dumaranas na madilim na yugto na kailang buhay, ang dapat po natin gawin, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil po, meron po ang plano ang Panginoon para po sa atin. Bawat isa sa atin ay may yugto, may liwanag po na ibibigay po ang Panginoon pag tayo po'y sumunod sa Kanya. Sabi po nga sa Kanyang salita, seek first the kingdom of God. Natin ang Panginoon. Lahat ng yan, ang pangangailangan ay daragdag po sa atin. Tunay po ang Panginoon sa Kanyang pangako. Ganun po ang ginawa niya po sa amin. Kaya po dapat natin gawin, sumunod at manampalataya sa ating Panginoon. Ano mang hirap at kakulangan sa pinansyal, kailanman ang Diyos ay hindi magkukulang. Dahil si Jesus ang liwanag ng ating buhay.